balita na ika'y mawirili. Mga nagbabagang kamao, mga boksingerong pambato. Balitang Boxing LBC Esports. So mga par, kamusta? Matapos nga po ang nakakaboring na performance ng lightweight superstar Shakur Stevenson sa naging laban nito kay Edwin De Los Santos, dahil mas marami pa ang takbo ni Shakur kaysa sa aksyon na pinakita nito sa bakbakan, kung saan mga idol, hindi naman ito pinalagpas ng mga kilalang personalidad na batikusin ang galawan ni Shakur. At isa nga mga idol sa mga sumibak kay Shakur dito, ang super lightweight superstar na si Ryan Garcia. Isa daw tunay na arogante at mayabang si Stevenson. May kaba daw sa bakbakan kalaban ng mga tunay na power puncher. Ang lakas daw ng loob ni Shakur, nasabihin na siya daw magbibigay ng malaking problema kay Gervonta Tank Davis. Pero sa naging laban nito kay De Los Santos, pinaalam lang daw ng 3 Division World Champion na hindi nito kaya makipag-compete sa malalakas na fighter kagaya ni Tank Davis. Dagdag pa ni Ryan Garcia, mga idol, talagang malaking bias daw ang pinapalabas palagi ng ESPN Plus kay Shakur Stevenson. Kumbaga mga idol, pinupuri ito para maging isang mabagsik na fighter si Shakur. Pero ang totoo daw mga idol, average lang daw ang kanyang galing sa bakbakan. Yung pinapalaban daw si Shakur sa mahinang fighter para magmumukhang magaling na fighter ito sa mata ng mga boxing fans. At hindi mo naman masisisi ang kagaya ni Ryan Garcia na sabihin ng ganitong bagay dahil nakita ito mismo sa naging galawan ni Shakur, kalaban ng fighter na may lakas sa bakbakan. Samantala, speaking mga idol, sa naging laban ni Shakur Stevenson kay Edwin De Los Santos, napag-alaman po natin mga idol na ito na pala ang huling laban ni Shakur Stevenson sa Top Rank promotion. Balik tapos na po ang kontrata ni Shakur kay Bob Arum. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung pipirma pa ulit ng kontrata si Shakur sa Top Rank o mananatili itong free agent kagaya ni Devin Haney. Pero ang masamang balita dito mga idol para kay Shakur, may kukuha ba sa kanya na promotional company dahil sa pinakita nito na mahinang galawan kontra kay Edwin De Los Santos. Malamang kasi mga idol, marami ang magdadalawang isip na promoter na kunin si Shakur Stevenson. Hindi mo naman kasi masasabi na isang money fighter itong si Shakur dahil nga boring ang galawan nito sa bakbakan. At isa pa mga idol, medyo pricey si Stevenson, kaya medyo logi kung ikaw ang promoter na kukuha sa kanya. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po sabihin ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao na gusto nito labanan ng kanyang mga karibal dati na sina Terence Crawford at Errol Spence Jr. sa edad na 45 years old para masubukan daw ang kanilang galing sa bakbakan. Kung saan mga idol, prangka din po na sinabi ni Boss Manny na kung papipiliin man daw siya mga idol kung sino ang kanyang pound for pound king sa ngayon, talagang naniniwala si Pacman na deserving daw si Naoya Inoue sa posisyon at hindi si Terence Crawford. Kung saan mga idol, marami kaagad ang napakomment sa mga sinabi na to ni Boss Manny. At isa lang kanilang sinabi mga idol, masyadong bias daw si Pacman sa pagpili kay Inoue dahil isa itong Asian boxer katulad niya. Well, kung tayong tatanungin mga idol, may point naman siguro si Pacman bakit mas pabor siya kay Inoue kumpara kay Crawford dahil ang tinalo ni Crawford na si Errol Spence matagal na hindi aktibo at wala na sa hulog sa bakbakan. Samantala ang tinalo naman ni Inoue na si Fulton, active at kinikilala na isa sa mga mahusay na fighters sa mas mababang dibisyon.